Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong Lunes, September 1, 2025. Update tayo sa kilos ng low pressure area na nasa silangan ng bansa. Ang tanong ng marami, nagbago ba ang direksyon nito at may tsansa ba itong maging isang ganap na bagyo? Habang binabantayan ito, wag din nating kalimutan na patuloy nitong hinihila ang southwest monsoon, kaya magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga, ayon sa Pag-asa, nakita ang low pressure area sa layong 570 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Kasabay nito, nakaapekto ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng central at southern Luzon, sa malaking bahagi ng Visayas at sa hilagang Mindanao. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, sa Bicol Region, Aurora, Bulacan, Quezon at Rizal, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng low pressure area. Mataas ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin at low-lying areas. Sa Metro Manila, halos buong Visayas, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, maulap din ang kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dala ng southwest monsoon. Delikado ang mga biglaang pagbaha at landslides, kaya't dapat mag-ingat ang lahat lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan, dulot pa rin ng southwest monsoon. Posibleng magdulot ito ng pagbaha kung magtatagal at lalakas ang buhos ng ulan. Samantala, sa iba pang bahagi ng bansa kabilang ang nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga isolated thunderstorms. Karaniwang dala ng localized thunderstorms, pero maari pa rin itong magdulot ng flash floods kung tatama ang malakas na buhos. Para naman sa hangin at karagatan, sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Visayas, moderate ang hangin mula southwest hanggang west at moderate din ang taas ng alon mula 1.2 hanggang 1.8 meters. Sa kanlurang Luzon, moderate ang hangin mula southwest hanggang southeast at ganoon din ang taas ng alon na 1.2 hanggang 1.8 meters. Sa silangang bahagi ng southern Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas, light to moderate winds mula northwest hanggang southwest na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa iba pang bahagi ng Luzon, light to moderate winds mula northeast hanggang east at slight to moderate seas na 0.6 hanggang 1.5 meters din. Ayon sa latest rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Bukas naman, patuloy ang posibleng heavy rainfall na aabot ng 50 hanggang 100 millimeters sa Occidental Mindoro. Ang forecast rainfall na ito ay maaaring mas mataas pa sa elevated areas at posibleng mas matindi ang epekto dahil sa naunang pagbuhos ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Ngayon, pag-usapan natin ang galaw ng low pressure area. Batay sa forecast, ito ay patuloy na kikilos pahilaga. Malaki ang tsansang ito ay lalakas at maging tropical depression, ngunit bago ito tuluyang lumakas, posible nang nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Kahit hindi ito direktang tatama sa bansa, huwag nating ipagsawalang bahala ang epekto nito. Ang paghila ng southwest monsoon ang siyang magdadala ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas. Kaya't ang mga lugar na madaling binabaha at mga nasa gilid ng bundok ay dapat maging alerto. Dagdag pa rito, ayon sa ilang modelo, may posibilidad na magkaroon pa ng isa o dalawa pang low pressure systems sa mga susunod na araw. Isa sa mga senaryo ang pagbuo ng panibagong sistema sa northern part ng Philippine Sea na maaring magdala ng ulan sa extreme northern Luzon. Dagdag pa rito, sinabi rin ng Pag-asa na ngayong buwan ng September ay maaaring magsimula ang short-lived La Nina na tatagal hanggang December. Kapag nangyari ito, tataas ang posibilidad ng mas madalas at mas malalakas na bagyo. Posibleng mas marami ring bagyo ang direktang tatama sa bansa ngayong season. Kaya mga kababayan, doble ingat at huwag kalimutang mag-monitor ng mga susunod pang update dito sa ating channel. Ang tamang kaalaman at paghahanda ang pinakamabisang proteksyon laban sa sama ng panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at suporta.